Ang i-share ko po sa inyo ngayon ay ilan sa mga ibinahagi po sa amin during the Supreme or EFF training sa New Haven. Then also some of the presentation po ay just recently nag-update po ang Supreme, particularly on the structure. So, on the structure. O sige po, simulan po natin. Okay na po ba tayo? Okay po ba tayo nag-merienda habang tumutuloy po tayo? So, ang sabi po, di ba, ibabahagi lang po natin na priority po talaga ng ating Supreme ang ating ginagawa at pinag-uusapan po ngayon. Kahapon po tumawag po ang aming pong State Deputy Brother Paski at sinabi niya na in-emphasize na naman ng Supreme na priority nila ang core, priority nila ang evangelization and faith formation. So ito'y patunay, sinabi po ng ating Supreme Knight, today is a providential opportunity for each of us to decide what is our next step in achieving an ordered life in Christ. This is not a time for there are no part-time disciples. It is all or nothing. So ito'y bahagi ng binanggit kanina ni Monsi, di ba? Hindi pwedeng sa umaga, evangelizer ka, formators ka, pero sa hapon, demonyo ka. So, walang ganon. And lalo sa Knights of Columbus, hindi po tayo dapat maging ganon. So, focus po tayo sa core, no? Ang unang tanong, date. Baka kasi mamaya, napag-iiwanan na po ang ating jurisdiction. Bakit ko po sinabing napag-iiwanan? And lahat po tayo guilty. Even us in Luzon North. Nung nandun po kami sa Supreme, medyo alam po ni Brother Ding niya, nila Monsi, nila Father, may isang session doon sa core na naiwan ang Philippines. Meron special session na ini-extract yung data ng lahat ng jurisdiction. Tapos nung Philippines na yung nanghihingi ng data, sabi sa amin, wala po kaming data ninyo. Imagine. Kami sa workshop, wala po kaming nagawa. Bakit wala po kami nagawa? Wala pong ma-provide at sinabi po nila, wala pong data ang Philippines. So siyempre ako din di ako makapaniwala, walang data. So nangyari po, kami po ni Mons, lumapit po dun kay Brother Sian tsaka kay Brother Raul Chavez. Nanghi kami ng data. So may naibigay for Luzon North. Pero, nung pala, kaya po pala sinasabi nila, sino po dito sa atin, ang updated ang submission ng kanilang mga EFF director. Or tulad po sa ilan sa amin, kami po sa Luzon North, we believe na nasa 400 plus yung aming EFF director. But when we receive the data from the Supreme, nasa 100 plus lang. Alam niyo po bakit? Dahil ang submission po pala ng EFF director ay dapat ginagawa annually. So, ibig sabihin, hindi porket nakapag-submit ka na before, nung unang niran ang EFF, ay sila na yon. So, nung nilabas po ng Supreme ang data, ayan po, si Monsi po mismo ang kumuha. Si Monsi po mismo kumuha ng data, wala pong data ang Philippines. Kaya po sabi ko, gusto kong i-check ngayon, ang mga state council po ba natin ay nakapagsimula na po talaga ng core? Para po sa report natin sa Supreme ay ma-update talaga tayo. Updated na po tayo sa lahat po ba ay na-apply natin ng core? So susunod po tanong, if on a scale of 1 to 8, 8 being the highest, how receptive po ba ang ating state council or jurisdiction pag-implement ng core? 5. O lagyan po natin ng data, ano po yung 1 to 8 po na yan. Pili po kayo dito. Medyo nagkagulo-gulo pala ang page natin. Ayan. So kung kayo ay 1, baliktad po pala, baliktad po yung numbering ko. At papabaliktad po yan. So pinakamataas, kayo po ba ay ready na? So lahat na po, ini-implement na po natin yung program. Lahat po nung napag-usapan natin dito ay iniumpisahan na po natin.
Or kayo po ba ay nasa gitna? Kasi hindi pa po natin di pa natin makuha, di pa natin mabenta sa mga parish priest sa chaplain. Hindi pa pumapayag ang chaplain natin na implement ang core. Or tayo po ba ay nasa pinakadulo na hindi tayo makapagsimula kasi hindi natin alam ang gagawin? Okay, so i-assess po natin ang ating state kung ano pong status natin. So po ba, again, priority ng Supreme ang implementation ng core? Sabi nga po ng ating past state, a Supreme Knight, it is our moral obligation to invite every eligible Catholic man to join the Knights of Columbus. Tayo po, lagi nating sinasabi na hindi lang po tayo nag-i-invite ng members. Tayo po ay nag-evangelize ng new members. So, ibig sabihin, meron tayong moral obligation sa kanila. Moral obligation na susundan po ng ating sunod na hamon. At ito po ay binanggit ng ating Supreme Knight Supreme Knight Patrick Kelly. Sabi po niya, in this new era, kanina po, moral obligation natin to recruit. Pero dinagdagan at binigyan po ng update ng ano po ba talaga ang role ng Knights of Columbus sa makabagong panahon. Ang sabi dyan, in this new era, forming Catholic men must be our top priority. Dinugtong pa niya, I have said it before and I will say it again. If we get the man right, we get everything right. The marriage, the family, the parish, the community, we need men who say yes to their God-given vocation. Supreme Knight Patrick Kelly during the 141st Supreme Convention. So dito po nagsimula yan. So bakit core? Bakit core? Core because, sabi nga kanina at paulit-ulit na binabanggit, first in faith as in charity. So hindi pwedeng charity ka lang, 'di ba? Ano sabi ni Father ni Monsi kanina? Ano kapag puro charity lang, walang faith? Philanthropist. 'Di ba? Sabaw, kulang. So dito po tayo kailangan mapatunayan natin na iba tayo sa ibang civic organization. Iba tayo sa Lions, iba ka sa Rotary. Ito ang nila, ang faith. Kasi una ang faith sa atin. And again, dapat lagi po nating isisingit sa lahat ng program. Sa amin po sa Luzon North, kahit sabihin ko na active ang core, pero madalas po kami makatanggap na mga gantong salita. Ayaw namin ng core kasi wala kaming oras. Ayaw namin ng core kasi puno na yung activities namin ng buong taon. Pero hindi dapat nating ma-realize, ang core ay hindi ganon. Hindi siya dagdag na program. Hindi siya dapat isabihin na wala kaming oras kasi dagdag na meeting yan. Hindi. Because mamaya papaliwanag natin, tulad ng pagpapaliwanag ni Father Jerome kanina, hindi ito dagdag, hindi ito bago. Ang binubuo natin dito is a Christ-centered brotherhood at iyon po ang core. Then we need to go back to our roots. We need to look back on the vision of Father Michael. And again, at the end of the day, dapat ma-realize ng lahat ng council, walang exemption. Kahit gaano ka pa sabihin na mamaya pag ang council mo sa Star Council, kaya wag na di na namin pakikialaman yung core. Hindi, wala pong exemption dyan. Kasi at the end of the day, iisa lang ang goal ng Knights of Columbus, and that is to bring men closer to God, closer to Jesus Christ. So yan po yan. So ano ba ang vision? Patunayan natin. Ano ba talaga ang vision ni Father Michael? Ito po yung nasusulat. Kasi sabi ng iba naman, sorry po kahit na-sponsor natin, sabi po ng iba, ang priority ni Father Michael is insurance. Insurance lang. Nakakalimutan yung unang mas mahalagang aspeto kung bakit tinatag ang Knights of Columbus. Ang insurance ay bahagi na yan ng protection family. Pero ang totoong mission ni Father Michael is faith. To form men in their faith. Form men in their faith. So, sa ngayon pa ba ay relevant pa ba yung mission na yon? Hindi lang relevant. Sobrang importante sa ngayon. And then, patunay, ayan nga po yung sinabi ni 2 years pagkatapos tinatag ang Knights of Columbus. Yan po ay nasusulat sa Waterbury Evening Democrat.
Sabi, kala ko po yung Waterbury, lugar pala yun. Okay, akala ko po kung ano lang. So, it was Father Michael McGivney's purpose in instituting the Knights of Columbus to keep the young men of his parish within the household of the faith, to preserve them from the taint of infidelity, and it was his aim to surround his protege with an atmosphere of religion and to bring them into even closer relationship to Mother Church. And that is really the mission of the Knights of Columbus. Now, hindi ko na po papanood yung video kasi downloadable naman at nasa YouTube naman ito. Tatagal lang tayo. So, focus na po tayo dito. Core. Sabi nga, di ba? Alam naman natin, ano ba ang core? Nalilito pa rin. Core ay mula sa Latin word na Latin for heart. Actually, yung core mismo is the Latin for heart. And ito po ay nagmula din po sa root word na ng courage. Courage. Doon din po nakuha yan. At ang isa po sa ginamit po nilang, kumbaga parang, ano tawag dito? Inspirasyon, ay ang binanggit po ni Saint John Henry Cardinal Newman. Pamilyar po ba yung pangalan? Ano po yung matunog na naganap sa kanya ngayon? Recently. Yes, he was declared, di ba po, as the new doctor of the church. Diniklara ng ating Santo Papa. Ang sabi po niya, cor ad cor loquitur, heart, he speaks to heart. So ano po ito? Ito yung again, sikat na pahayag po ito ni Saint John Henry Cardinal Newman, na ito po ay ginamit niya upang ilarawan ang malalim at personal na paraan ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Lalo na po sa tinatawag natin sa konteksto ng Eucharistia. Binanggit nga, binasa ko po yung tungkol dito sa sulat na to, sinabi po niya, pag tayo po ay tumatanggap, di ba, sa Eucharistia ng komunyon, hindi naman bibig ang ginagamit natin sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So mas malalim na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao, ng tao sa kapwa-tao. Di po ba? Sa konteksto ng Eucharistia. So dun po, puso sa puso ang ginamit. Iyon po ang ibig sabihin po niyan kung bakit ang ginamit natin. Ngayon, lilinawin po uli natin. Kasi, 3 years ago, iba po ang sinabi ng Supreme nung dinescribe niya ang core. Ngayon, ito na po ang mas malinaw na description ng core. Tanggalin niyo po na ang core is a meeting. Core is not a meeting. Core is not a program. Ang sabi dyan, core is a Christ-centered brotherhood. Not a program, not a meeting. Ano pong ibig sabihin yan? Doon tayo sa kung merong isa, dalawang nagkakatipon, andyan ang Panginoon. So, ibig sabihin, kung may isa, tatlong Knights of Columbus o higit na nagkakatipon, ayan ang core. Christ-centered brotherhood, ganito lang yan. Bihisan natin ang Knights of Columbus. Paano bibihisan? Ayaw niyo po bang mangyari at pangarapin na dumating ang panahon na pag sinabing Knights of Columbus, hindi tayo kilala bilang Knights of Columbus na manginginom lang? Kung hindi kilala tayo bilang, Knights of Columbus, napakalakas pagdating sa formation. Knights of Columbus, again, it's a Christ-centered brotherhood. So kapag ang mga parish priest natin nag-announce sa misa at sinabi niya, o mga kalalakihan, kung merong isang grupo na pwede kayong samahan na magpapalakas ng inyong formation, sino ang tuturo niya? Knights of Columbus yan. That is Christ-centered brotherhood. Kasi nga, iyon po ang nakikita at napapakita natin. Unfortunately, sa kasalukuyan, nakakalungkot, marami po mga parokya, maraming mga parish priest, hindi ganun ang tingin sa Knights of Columbus. Hindi ganun ang tingin sa Knights of Columbus. Ngayon, babaguhin ko din po yung sinabi ko nung last time, di ba? Inom.
Mamaya pag-usapan natin yung pag-inom. Pwede naman pala uminom. Supreme nga, gabi-gabi umiinom sila eh. Hindi mo ba? So ngayon, balikan natin. Christ-centered brotherhood, this is not a program, not a meeting. So kapag nagharap ang Knights of Columbus, simple lang. Kapag nagkaharap kayo ngayon, magkita kayo ng Knights of Columbus, Christ-centered nga po kasi ang Knights of Columbus, hindi natin pag-uusapan ang buhay ng iba. Walang masisirang buhay kapag may isang knights, dalawang knights nagkaharap. Kasi ang pinag-uusapan dyan ay ang ating pananampalataya. Nakakasiguro tayo doon. Ganun dapat. So, core is an intentional and frequent time for prayer, formation, and fraternity. Open to all men of the parish. So, kanina may nagtanong, pwede po ba na gawing formation, halimbawa, is yung kasama ang buong pamilya? Pwede hindi. O, doon po tayo ngayon nagkakalituhan. Lilinawin po natin, kapag core po ang ating pinag-uusapan, core, ito po ay para lamang sa mga lalaki. Core po ang pinag-uusapan natin, ha? Ngayon, kung other formation, for example, maraming formation ng Knights of Columbus, Rosary Program, pwedeng pamilya yan. Family Fully Alive. Alam niyo po ba yung Family Fully Alive? Ito po yung parang pong ginawa natin kayo ng Bible sharing, pero involve ang buong pamilya. That's Family Fully Alive. Para pong BEC ang approach niya. Iyon po ay hindi core. Kasi ang core ay para lamang sa mga lalaki. Member at hindi member, pwede. Open to all men, nakalagay. Open to all men, hindi sinabing open to members only. Open to all men. Ibig sabihin, ito rin po yung pagkakataon na involve natin sa parish yung hindi member ng Knights of Columbus, i-involve natin sa ating formation, sa core, baka naman pagkatapos niya mag-core, ma-realize niya, ay maganda pala ang Knights of Columbus, sali na ako sa kanya. So, yun po yung purpose po niyan. Next, in service of the pastor and it requires his permission. Importanteng elemento, kaya nga binanggit ko kasi kanina sa pinagpipilian natin. Dahil bago simulan ng parish or ng council ang inyong core, kailangan may permiso ng parish priest, ng chaplain. And then, not meant to compete with other men's ministries, but to strengthen and support. So, pwede tayo makipag-collaborate sa kanila. But again, men, mga kalalakihang Katoliko. Kasi dito naniniwala, at ito'y na-appreciate ko. Di ba yung sinabing, iron sharpens iron. May mga pagkakataon na halimbawa, sharing, katabi mo ang asawa mo. Di ba may mga aspeto na hindi ka maibahagi kasi kaharap yung asawa mo? May mga mahirap i-share kapag katabi mo ang may bahay mo, ang anak mo. Pero pag halimbawa pag-uusapan natin, minsan mayroong topic sa Into the Breach about fatherhood. Tapos pag-uusapan natin yung mga nararanasang problema ng mga tatay, ng mga brother knights bilang ama. Iyon ba'y kaya mong pag-usapan sa harap ng asawa mo? Mahirap. Kaya nga maganda na ito ay para sa mga kalalakihan dahil naiintindihan at maiintindihan nila ang pinagdadaanan po natin. Iyon po yung konsepto kung bakit sa ngayon ang core ay para po sa mga lalaki. Now, mission. Balik tayo sa mission. Binanggit ito yung akin talagang isa sa main topic natin. Ang mission ng core is to help focus Catholic men on Jesus by building Christ-centered brotherhood. And again, sino po ba yung Christ-centered brotherhood? Tayo po yan. Knights of Columbus. Through a flexible framework of prayer, formation, and fraternity. Lahat po dinaanan natin mula kahapon hanggang bago po ako magsalita, kung mapapansin niyo po doon, nandun po yung tatlong elemento. Yung kahapon ginawa natin, formation. Di ba? Yung retreat on the box. And then kanina, nag-lecture na po tayo, prayer. Di ba? Yung naging natin about, ano po yung ano natin kanina, yung mga sharing po natin, di ba? That's formation. Power of story, that's fraternity.
Di mo ba? So, yun po yung mga element niyan. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng mahabang oras para gawin po na at intentional na gawin po natin yung tatlong element. The vision is to aid in transforming the hearts of men through Christ-centered brotherhood, rooted in prayer, formation, and fraternity, and men will be sharpened in faith and virtue as they cultivate authentic friendship with Christ and each other. Okay, sige, para po mas linawin pa po natin yung aspeto na yun, magbibigay tayo ng example. Ang core daw po ay nag-i-exist to form and strengthen Catholic men in faith and virtue as missionary disciples by drawing them into a deeper relationship with Jesus Christ through prayer, formation, and fraternity. Hindi mawawala yung elements po na yan. So kanina, meron pong naguguluhan, sabing ganyan, o paano natin i-apply yung halimbawa yung Lectio Divina? So nagbigay ako ng structure, gumawa ako ng structure gamit yung Lectio Divina kung paano natin po siya i-apply gamit yung core. Okay? So the goal of core is to provide the opportunity for men to encounter Christ, and that is to evangelize, and to strengthen our bonds of brotherhood, kaya nga po may element ng fraternity, and to prepare for the courageous mission of evangelization. So part po yan ng ating formation. So ito po yung element at ito po yung sample. We have the prayer, the formation, and fraternity. Sa ilalim, ayan po yung mga example. Yung example na yan ay napakakonti kumpara sa pwede nating makuha at magamit nating resources or magamit nating activity. So nagbigay lang po ako ng sample dito, prayer, formation, and fraternity. Makikita nyo po dyan sa handbook po na dinistribute po ni Monsi kanina, yung sa kit po ninyo, startup guide, makikita po nyo dyan na sinasabi na in every core, hindi pwedeng mawala element na yan. Pero, ang tanong, pwede ba, kapag ginamit natin yung tatlo na to, alin dapat yung focus? Dito, halimbawa sa tatlo na yan, alin dapat ang focus kapag nagko-core tayo? Ano po dapat ang focus? Is it prayer, the formation, or the fraternity? Actually, tama po si brother. Lahat po yan pwedeng maging focus, pero hindi sabay-sabay. Sa bawat activity or bawat core, pwede tayong mamili kung ano ang focus natin. Halimbawa, ang focus natin is prayer. Then, yung mahabang oras kung ang ating core is 1 hour, 45 minutes niyan, gamitin mo sa prayer. Then, the remaining 15 minutes, gamitin mo sa fraternity and formation. Kung gusto mo naman mag-formation ang iyong focus, 60 minutes, formation, 15 minutes, 30 minutes, fraternity and prayer. Focus mo, fraternity, yan yung mga medyo, nag-basketball kayo, nag-bowling, nag-bike, o kaya, ano ba ang pwedeng, nag-videoke. Delikado, baka dapat maingat kung saan ka nag-videoke, ha? No? Nag-inom ng konti. Pwede? Pwede po yan. Focus po yan. So, ito po yung example. Okay. Ngayon, ito po yung dagdag. Lilinawin po natin. Ang formation po dito ay hindi lamang nakafocus sa spiritual formation. Kaya nga po, kung gagamitin po natin, hindi po ang tawag po sa mga formator, hindi po spiritual formator. Halimbawa, tinanggal na po, di na po yung ginagamit ang spiritual formator. Ang tawag po, tama mo core evangelist. Bakit? Sa end po ng formation, ang Supreme ay nagbigay ng 4 na kategory. Ano-ano po ang 4 na kategory? Unang category is human formation. Dito po papasok yung alimbawa about virtue, leadership. That's human formation. Yung ginagawa po natin ngayon, at alimbawa nagbibigay ng orientation sa mga nagpe-first degree, admission degree formation, that's spiritual formation.
Intellectual formation, ayan yung nag-aaral tayo ng mga bago. Pinag-aaralan natin yung the Catechism of the Catholic Church, that's intellectual formation. At ito pong mismong ginagawa natin, palagay ko ito po ang halimbawa ng tinatawag nating apostolic formation. Kasi hinahanda ang lahat tayo para sa misyon. Di po ba? Na misyon na ipalaganap natin ang magandang balita. Ipalaganap natin yung programa, ang itong activity na to. This is an apostolic formation. So ito po ay sakop sa core. So ibig sabihin, kapag nag-run kayo ng core, hindi ibig sabihin na pag-formation, lahat ay tungkol lang sa spiritual. Pero again, sa dulo, babalik nyo pa rin sa scripture. Babalik po rin po natin. Di ba? Ibabalik pa rin natin sa faith. So, yan po yung binigay na example. Nandyan po yan sa ano, dala ko ba? Wala po, di ko pala dala. Ayan po siya. Yung, andun yata, bro, pasuyo naman yung nandun sa, yung nakabukas na white. Hindi yan, yung isa, yan, sa ilalim. Ayan, andun po yan. Nakikita po natin yan. Ngayon, marami po pwedeng gawing iba't ibang formation. Ito po siya. Nandito po siya sa libro po natin na The Core Reference Guide. Nagbigay po dito ng mga example ng iba't ibang formation. So, nandito po siya. So, halimbawa, human formation, taking on the character and virtue of Christ. This form the foundation of how we form our conscience and will adhere to a life of virtue and grace. Pagdating sa apostolic, in apostolic formation, we train for mission and how to share our faith. So, ito yung mga topic na yan. So, nandito po yan. Ngayon, sa pagdating naman po sa formation, marami pong ibinigay. Lahat ng nasa program, lahat ng ginawa natin ngayon, karamihan, iyan po ay halimbawa ng formation. Pero yung isang medyo madali, halimbawa, alam niyo po ba yung Supreme Chaplains Challenge? Sino po nakabasa ng Supreme Chaplains Challenge? Meron po kayong, aware po ba kayo doon? That our Supreme Chaplain, basis, ay nagbibigay ng challenge sa mga brother knights. Kaso, sayang yung challenge kasi wala naman po nagbabasa. At walang gumagawa. Pero on monthly basis po ito. So magbigay ako ng sample ng challenge po ng chaplain. Noong October, ito po yung challenge ng Supreme Chaplain. Ang sabi diyan, this month, the month dedicated to the Holy Rosary, I challenge you to pray 5 decades of the Rosary daily, asking God for humility and mercy. So bakit naging formation ito? Part niyan, reflection, have there been times in your life when you pridefully compared yourself to others like the Pharisee in this parable? Do you perform a regular and careful examination of conscience so as to remain humbly aware of your sinfulness? And what other step can you take to become more like the tax collector in this parable? Meron po kasing, binasa muna. So, ayun po yung sample niya. Dito naman, ito naman po yung challenge niya for the month of November. Yan po ay pwedeng gamiting formation. Okay? O ngayon, ito po yung halimbawa. Actual na po ito. Kung paano pwedeng gawin yung core gamit yung iba't ibang mga focus. Una, kapag ang focus natin, for example, is fraternity, ang center po niya. Fraternity. Fraternity ay kain po tayo ng pandesal mahabang time. Breakfast, in short. Mag-offer tayo ng breakfast, magbigay tayo ng donut. Okay, tawag nila doon yung brown bag session. Kain po tayo. Yan po yan. Then formation for 15 minutes, invite nyo yung chaplain para mag-talk. That's formation. Then for the prayer, request intention at mag-pray po ng rosary. So mas mahaba yung time natin sa kain. Yan po yung example niyan.
Kapag naman formation-centered, ang focus niya ay formation. Ang binigay kong halimbawa dito is ang gagamitin po natin is the Into the Breach. Sa Into the Breach kasi merong process din yon. Hindi po ba? Dalawa yan, may video series, meron po yung gamit yung libro natin. So ngayon, after ng formation ng Into the Breach, 30 minutes of Eucharistic adoration. That's for the prayer. And then for the fraternity, again, kain po, sharing of meals. Kung bakit naging focus ang formation, kasi haba po niyan, yung Into the Breach. May mga sharing po yan. O ngayon, apply po natin, ginawa natin kanina. Yung process po ng ginawa natin na yon, gamit po ang Lectio Divina, yan po, ang focus po niyan ay prayer. Kasi the Lectio Divina ay prayer. So ito po ang halimbawa, paano po gamitin yan? Prayer-centered Lectio Divina. Formation, nagawa po ba? The chaplain or the core evangelist provide instruction on Lectio Divina. Nagawa po ba? Sino ang gumawa? Sino nag-explain? Na-explain. That's the formation part. Kasi tinuturuan tayo kung paano mo ma-appreciate, paano mo i-apply. And then, on the prayer, nag-actual na tayo. Di po ba? Nag-groupings tayo. That's, yung ginawa po natin na yun na 25 minutes, tama yung binigay ni Monsi, prayerful yun di po ba? Yung apat na process, na step ng Lectio Divina, prayerful lahat yun. So ito po yan. And then, pwede ako mahalimbawa na example, fraternity, pwede ka mag-introduce ng example na to. O, ito yung sample niyan. Binawa ko na din po kayo ng sample. O, pa-distribute. Wala kasi time, hindi natin ma-apply. So, halimbawa, ito po. Nag-create ako ng human bingo gamit ang mga comment. Gusto nyo gamitin ito? Ano po natin para sample activity na to ng fraternity. Sample po yan. Halimbawa, iikot ka, hahanap ka ng brother knight na nakapag-travel na sa New Haven, Connecticut. O, di syempre, alam nyo kung sino yan. Lalapitan nyo, magpapapirma kayo, tatanungin yung pangalan. Sunod, brother knight aged 50 years old and above. O, hanapin nyo lang. Ganun lang. Ito yung sample. Simple. Very simple activity to. Pero may pagkakataon ito na magkakilala po tayo. Brother knight ages 49 and below. O ito, marirequire tayong pumikot sa lahat. Brother knight from Mindanao. Siyempre, kung taga Luzon ka, lumapit ka sa taga Mindanao. Incumbent state officer. Brother who has already served as district deputy. So may pagkakataon po tayong umikot. Sample lang po ito ha. Brother knight from Luzon North, brother knight from Luzon South, and brother knight from Visayas. Kung may time sana tayo, ginawa natin ito, bibigyan pa naman sana ni Monsi ng premyo yung makakauna. Kaso, wala tayong time, di na natin i-apply. Okay, so yun po yan. Ganun po i-apply. Ngayon, again, di pwedeng mawala yung tatlong element. So halimbawa, yung kaninang talk ni Father Jerome. So yun po ay saang part yun sa tatlo. That's formation. Di ba? So para maging core siya, i-apply natin yung dalawang element. Prayer and then yung fraternity. Nagkain na naman tayong pansit kanina dito That's fraternity. Yun po siya. Ganun po ang core. Ngayon, sabi daw nung brother knight, tatago na lang natin sa mga taga-Bataan. Ayaw namin ng core kasi wala kaming time.
Eh actually, yung ginagawang program, pwedeng, yun na. Yun na yung core. Lagyan mo, ipasok mo lang po yung element nung prayer, fraternity, and formation. Bigay ako pang halimbawa. Ginawa po namin ito, kasi po nag-ano na kami, nagbibigay na po kami ng training. Ang tawag po namin doon is evangelization and discipleship training. So, naka-ano na po dito sa core. First time po namin ginawa kasi hilig po pala ng mga nights doon. Sa Kawayan, Isabela. Kailan yon? 2 weeks ago. 2 weeks ba? 1 month ago. So habang nag-iisip ako, habang nagtotok, na-realize ko na talaga pala yung mga brother na doon, mahilig talagang uminom. Mahilig talagang uminom. Alam niyo po ginawa ko bago ako mag-talk? Sabi ko sa Didi, bumili po kayo ng 3 Alfonso. Bili po kayo ng 3 Alfonso. Sabi niya, bakit? Papainumin ko po yung mga participants. Ano ginawa ko? Pagka-start ko, nilagay ko po ng bote sa isa-isang table. Anong pong part yun sa 3? That's fraternity. O ngayon, ano po ang ginawa kong formation? Anong diniscuss natin? 10 Commandments. At hindi pa 10 Commandments. Isa lang. Yung una. First commandment lang. Pag-uusapan namin. Habang umiinom, shot, nag-share sila ano yung mga experience nila about or mga challenges at kung ano man yung pagkakataon na i-test na magsumamba sila ng ibang Diyos. Di ba? So ginawa ko 'yon. Abay, tuwan-tuwa kasi talaga nung bago kami mag-start, nung tinanong ko, i-recite nyo nga sa akin kako yung mga utos ng Diyos. Abay, wala nakakapag-recite. Pero after ng session na yon, di ko sila pinigilang uminom ng alak, ha? Opo, yun nga lang, sumobra ng isa. Pero I mean, yun po yung sinasabi natin. Kasi sabi ko nga po, hindi po tayo sabi nga dahil nagko-core na kayo, dapat banal na ang Knights of Columbus. Hindi totoo yun. Sabi ko nga po sa inyo sa Supreme, every night, no, Brother Ding, every night, a-announce pa ni Brother Sean, already na yung ating room for the whiskey. Tapos kinabukasan lahat sila. Pinag-uusapan yung ininom nilang whiskey, ang mga Pilipino, wala doon. Kasi nga Red Horse kakalam natin. Whiskey yung pinapainom sa amin doon. Opo, pero ano po maganda sa kanila? After dinner yung socials. Sumasagad sila minsan hanggang 12 o'clock. Pero pagdating ng 6 o'clock nasa baba kaming lahat. Nagdarasal. Walang late. Minsan ako pa ngayon na late na ilang minuto, sabi ko, lasing yan. Pero hindi, lahat sila on time. So, ganun yung disiplina. So, again, na-apply po natin yung core. Ngayon, ito na po yung mga last part, mabilisan lang to. Hindi ko na po discuss yan. Ito na po yung dapat gawin ng bawat jurisdiction. Number 1, ang mga district deputy, ito pong ginagay ko, assuming na ang mga state deputy po natin ay niyakap na ang core. Hindi ko na po bigyan ng role ang state deputy kasi bugbog na po sila sa papaliwanag ng Supreme na core. So next level na po tayo. Ang mga district deputy po natin ay dapat ma-encourage ang council na mag-core. That's number 1. Number 2, dapat available ang mga resources. Alam niyo po ba na ang mga resources na pinuprovide ng Supreme, thousands of resources available. Bigyan lang po natin ng access. Paano po kung magka-access? Mamaya babagitin ko. Ngayon,
Kapag na-convince natin, kailangan ready po yung structure natin sa state. Kasi kapag ka na-convince ang council, ang susunod na tanong dyan, paano kami magsisimula? Ang susunod, ang tatakbuhan po niyan, sino? State. Sino yung state? Tayo po yan. So, paano kami magsisimula? Anong dapat namin gawin? So, dapat ready po tayo dyan. Kaya nga po meron tayong ganito, core conference. Then, the grand night na po tayo, review core resources, identify and appoint and reappoint Council Director of EFF every fraternal year. Linawin po namin. Kung nakapag-submit po tayo ng fraternal year na ito, next fraternal year, kailangan mag-submit po tayo ng panibagong EFF. Then, connect him with State Director of EFF. Tayo nga po yan. Ayan. Please submit even if he is returning. Kahit siya rin po ang marere-appoint, isubmit. And then again, grand night, kailangan i-meet ang pastor, i-meet ang chaplain para po humingi ng permission na gagawin yung core. Sunod, kailangan mag-attend tayo ng mga core and share personal testimony. Ito po yung binanggit kanina ni Brother Ding. Iwan po ang Philippines sa core testimony. Kasi sa reporting, ang mga members natin ay pwedeng magbigay ng testimony. May link po doon na pilapan sila. Kapag ginagamit nila. So, yan po yan. So, yun po yung mga immediate action po natin. Next, ano po ba yung structure talaga na pinascribe ng Supreme? Ito po ang structure. Sa state level, dapat meron po tayong State EFF Director. Linawin po namin na iba ang State EFF Director sa Core Clergy Liaison. Iba rin po si State Chaplain. Ano ang bago this fraternal year? Bago. Ang Supreme ay nire-require po tayo na mag-appoint ng regional or diocesan EFF coordinator. Ni-slash kong diocesan regional, depende po sa inyo. Hindi kasi sa ngayon, sabi nga, hindi pa naman lahat ng diocese required. Kung sa tingin po niya, halimbawa, I heard from Brother Ding, ang South ay by cluster. Pwede muna mag-appoint ng cluster EFF coordinator. Sa Luzon North, hindi pa namin ma-apply sa lahat ng diocese. So yung mga napuntahan lang naming diocese ang merong coordinator. Kung anong applicable sa inyo. Sa Supreme kasi, halimbawa, isang diocese nila, isang state, isang diocese lang yon. So paano daw sila mag-a-appoint ng diocese? So may nagsabi, vicariate o kaya area, group, or ano tawag doon? Di pala municipality, city. So yun po yung hindi natin i-apply dyan. So again, ito po ay nire-require ng Supreme. Ito po ang catch dito. Sabi ng Supreme ni Brother Sian, hindi required na ang i-appoint po nating regional or diocesan EFF coordinator, hindi required na Brother Knights. Kasi, eto, balik natin yung diniscuss kanina ni Father Ferdi. Hindi to tito. Hindi lang, yung mabigyan tayo ng pangalan na coordinator at part ka ng state. Kasi ang bubuo ng regional diocesan ay magiging state EFF team ang tawag po dyan. Bahagi ng state. So, may particular at meron pong trabaho talaga ang coordinator. At ang unang dapat meron siya, ay alam po niya ang ating pananampalataya. So more than dun sa, baka naman meron tayong kakilala na hindi pa knights, pero pagdating sa faith formation, magaling, mahusay, invite natin na maging coordinator. Then later po natin silang gawing Knights of Columbus. Pero kung meron namang Knights, mas maganda. Pero again, alam mo po, ang sabi ng Supreme,
huwag kayong mag-appoint na bilisan. Magkaroon kayo ng discernment. Yun pa ang sinabi ng Supreme. Ipag-pray kung sino ang tao na ilalagay natin sa posisyon. So, ganoon din po ang i-apply natin dito sa Philippines. Ipagpe-pray natin kung sino po ang ating ilalagay. So, ito po yung sample sa amin. Sa sample ko lang, para po alam po ninyo magkakaiba nga po ano. Sa amin sa Luzon North, ito po ang aming structure. So, our state deputy, of course, then ang amin pong state chaplain. Then, pagdating po sa core, ako po ang state EFF director. And of course, our core clergy liaison, kaya po, siyempre, di pwede kami maiwan. Ang aming pong ating core clergy liaison ay sa ating pong Monsignor Pepe. So ito po ang structure ng core pagdating po sa state Luzon North. And then ito pong aking mga sila po sa state EFF team. Yun po ang kabuuan ng team. State EFF team is the state EFF director, at of course the state deputy, the state EFF director, the core clergy liaison, and then the state EFF team. At ang team po na yan ay binubuo ng, sa ngayon, wala pa po kaming diocesan coordinator. Ngayon, mga state formators po ito, silang bubuo sa state EFF team. Then later, magkakaroon na po tayo ng mga diocesan coordinator. Now, pagdating ng council, paano ang structure ng council? Ang council ay, ayan, unang-una syempre dapat support ng clergy. Then the Grand Knight will appoint the council EFF director. At ang reporting ng EFF director, ito po ay directly sa Supreme. Ako po ay highly, encourage and advise po na huwag nyo na pong idaan sa inyo. Padiretso nyo na po siya sa Supreme. Kasi ang Supreme naman po, pag diniretso nyo sa Supreme, maglalabas sila ng report, ibabalik nila sa inyo ang mga EFF directors po ninyo. Ako po'y nakakuha na ng Luzon North. Kaya may data na ako ng Luzon North. Yung mga nakapag-submit. So, kayo po, pwede po kayo makakuha. Kaya nga po, maganda, dumiretso na sila sa Supreme. Ano po maganda kapag dumiretso sa Supreme? Pag dumiretso sa Supreme, magaguide sila kasi automatic papadalan sila ng Supreme ng mga materials. Papadalan sila ng Supreme ng email. Papadalan sila ng Supreme ng guide. Papadalan sila ng Supreme ng special access sa form. Mamaya papakita ko po yung form. Okay? Kung ang state ay may state EFF team, ito yung bago. Bago. Ini-encourage ng Supreme na ang bawat council ay magkaroon ng council EFF team. At ngayon lang po, fresh na fresh, kalalabas lang po ng mga suggested member or position ng council EFF team. Usunod. So council level, we have our council EFF director. Then we have our council EFF team. Sila yung mga communication and outreach, hospitality coordinator, fraternity and engagement leader, fraternity, formation and prayer leader, and then of course our chaplain. Yan daw po ang suggested ng Supreme na bubuo sa ating council EFF team. So it's a hindi po kaya ng isa lang. Sa dami, kasi kung mapansin niyo, ito tulad ng faith activity, life activity, community, na nakapokus doon. Kasi ang ating EFF, lahat ng programa, again, pwede po nating pasukan ng core. So ito po ay suggested ng Supreme. At ang Supreme ay naglabas na po ng bagong guidelines ng duties and responsibilities ng mga council, state, at ng EFF team, council EFF team. Okay? So yan po yan. So, skip ko na po yan. So, again, sa resources, we have, in our website, marami po tayo dyan. Kung ayaw po ninyo ng English, meron po dyan Spanish tsaka French na pwede nyo, we have our, And then, ito po sinasabi ko. Kapag ang inyo pong EFF director ay na-appoint, again, kapag ang EFF director ay na-submit sa Supreme, siya po ay makakatanggap ng email sa Supreme, welcome and onboarding email. Opo, once lang muna yon yung onboarding.
Pero after nyo makatanggap ng onboarding, monthly makakatanggap na po kayo ng, ang tawag natin doon ay the Core Central. Ayan po yan. Ako po yan. Nakatanggap ako ng Core Central. Every month ay magpapadala ang Supreme tungkol ng Core Central. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kayo pa po mape-pressure, ang EFF director pa po nyo mape-pressure kasi kada padala po nila ang daming materials na pwede kang i-download. Ang daming mga babasahin na hindi mo pa nasisimulang basahin yung last month, nag-produce na sila ng bagong materials. Yan po ay para sa mga directors natin. Actually, ito is open to. Open po pa sa lahat ito. Mag-subscribe lang. No, pero kailangan makapag-register po sila. So ano po sinasabi kong exclusive for the director? Ay, mukha natin itong naisin. Ayan, ito po yung sinasabi ko. Meron pong special website ang Supreme na ang title po niya is Form. Dito po ay may access ang State Deputy, the State Chaplain, the AFF Director, and the Council Directors. At dito po ay may mga materials, halimbawa po ng materials ay ayan. So, ganyang kadami. Marami pa po yan. Daan-daan po yan na pwede kayong gamitin as formation guide. So, hindi tayo kukulangin. So, dami. Ayun po ang structure niya. So, iyon po yan. Then, testimonial. At iyon po ang mga kakailanganin po ng Supreme. So, actually, yun lang po. At okay na po. May tanong po ba? Yes po, bro. Yes po. Actually, maganda po yun. Ino po ang magandang initiative. Kasi tama po kayo. Even kami nga po kanina, Lectio Divina, kailangan pa namin translate para mas maintindihan po namin. Ganon din po tayo sa mga brother knights natin. Ito po naman, sa ngayon, ito lang po yung materials natin. Pwede po tayo adjust, tayo po mag-adapt, mag-translate ng mga materials po natin. Pero again, napakadami po niyan. Hindi po tayo magkukulang pag tayo po ay mga evangelist or mga formator po tayo. So, yan. So, and po, ay share ko lang po yung picture namin sa Supreme. Ayan po kami. Kaya sinama to. Ayan po pala ang ating Supreme Council. First time po namin kasing makita. Ako pala. Tuwan-tuwa ako. Ayan po Supreme. Tapos, ang nakakatawa po, ko lang, no, nakakatawa po during our EFF training, hindi lang po 7 ang Pilipino doon. Napakadaming mga Pilipinong brother knights na EFF director and chaplain sa iba't ibang mga jurisdiction. Ito po ay kaibigan po ni Monsi from Virginia po, ano? Then this one, lumapit sa amin, nagpakilala, taga Canada. So, ang dami. So pagka kainan na, pagka nagsama-sama sa isang table, ang ingay kasi mga Pilipino. So ibig sabihin, again, yun po ang ganda ng ating brotherhood, no? Na at hindi lang po tayo nag-iisa, hindi lang po tayo nag-iisa talaga sa laban pong ito. At ang malaking hamon po sa atin bilang mga state EFF team or state EFF core team or directors. So with that po, salamat po. At yun lamang po.